Alam mo yung may isang ulam na natikman mo lang ng isang beses pero hanggang ngayon kabisado mo pa rin yung lasa. Ganito yung nangyari sa akin sa recipe na to. Nung minsan bumisita kami sa bahay ng mother-in-law ko, syempre maraming masasarap na pagkain sa mesa pero sa lahat ng nihanda ni nanay, ito talaga yung hindi ko makalimutan. Yung ginisang hipon na may sayote at petchay. Napakasimple lang nito. Kaya ito na yung version ko ng recipe na to. Una nagisa ko ng sibuyas sa bawang sa butter. So nilagay ko yung ulo at laman ng hipon para lumabas yung natural na lasa nito. Kaya nga kapag kumakain kami sa restaurants, secret lang, pero pinag-aaralan ko rin yung mga natikman ko. Tapos minsan, chinecheck ko sa internet kung tama ba yung mga naalala kong ingredients o kung may process na hindi ko alam. Palibhasa, mahilig kasi ako sa seafood at gulay. Tapos sinunod ko na yung diced sayote. Nilagyan ko ng tubig. Kaya unang tiking ko pa lang dito, alam ko na gusto ko siyang matutunan. Tinimplahan ng shrimp cubes, patis at konting pepper. Ang nakakatuwa, hindi naman talaga itinuro sa akin ni nanay yung recipe. Pero observant kasi akong tao. Kapag may bago sa paningin ko at panlasa ko, tahimik lang akong pinag-aaralan. Mine-memorize ko yung ingredients, yung amoy, yung lasa, para pag uwi namin, kaya ko rin siyang gawin sa bahay. Nang lumambot na yung sayote, kumukulo na yung sabaw, nilagay ko na rin yung petchay at pinatay ko na yung apoy. Kasi hindi na kailangan lutuin na matagal yung petchay kasi maluluto rin naman ito sa init ng sabaw. At sa totoo lang, bawat higop ko nito, I realize how blessed I am to have a mother-in-law like her. Follow for more recipes with shared stories and lessons.